Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 12, versikulo 35 hanggang 37. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa salita o tradisyon na ang Mesiyas o ang Kristo ay anak ni David. At ito ay itinanong ng Panginoong Hesus sa mga tao. Bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Ngunit sa kasulatan din ay sinasabi na ang Kristo ay nauna pa kaysa kay David. At sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo ang isang talata mula sa 2 Salmo sa Lumang Tipan. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway ko. At binigyan diin ng ating Panginoong Hesus gamit ang salmong ito. Sinabi niya na si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. At paano siya magiging anak ni David? At ang katanungan na ito ay may malalim na sagot. Isang misteryo. Sapagkat ang Mesiyas ay inaasahan ng mga Hudyo noong panahon ni Jesucristo na isang tagapagligtas katulad ni David, magiting, matapang, kayang gapiin ang mga kaaway. At sa panahong iyon, ang kanilang kaaway, ang umuusig at nagpapahirap sa bayang Israel ay ang Imperyo Romano. Sila ay naghihintay ng isang Kristo, ng isang Mesiyas na may hawak na espada, makikipagdigma para sa kanila. Ngunit si Jesucristo ay dumating sa panahong iyon at totoo siya ay tinatawag na Jesus, anak ni David. At inaasahan nilang si Jesus ang Mesiyas na magliligtas at magpapalaya sa kanilang bayan. Ngunit gamit ang salmong ito, sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo na totoo na darating ang Panginoon, ang Mesiyas para pasukuin ang kaaway. Si Jesucristo, ang salita ng Diyos, ikalawang persona ng nag-iisang Diyos. Siya ang salita na naroon na mula pa ng likhain ng lahat. Ang ibig sabihin, siya ay nauna na kay David. Ngunit, kailangan niyang ipanganak mula sa linya o angkan ni David upang pasukuin ang kaaway. Nauna siya kay David, ngunit isinilang siya sa angkan ni David. At ito ang binibigyan diin ng ating Panginoon sa araw na ito. Sapagkat si Jesucristo ay dumarating totoo para may lupigin na kalaban, may pasukuin na kaaway. Ngunit hindi ito yung mga kaaway na inaasahan ng mga Israelita noong panahon ng ating Panginoon. Sapagkat ang lulupigin na kaaway ng ating Panginoong Jesucristo ay yung totoong kaaway ng sangkatauhan. Yung totoong nagpapahirap, umuusig sa ating lahat. Doon tayo gustong palayain ng Panginoong Hesus. At ito ay ang kasalanan at ang kamatayan. At maaari nating sabihin na ang larawan ni David ay magbibigay kulay sa mabuting balitang ito. Sapagkat alam natin na si David, bagamat siya ay pinili ng Diyos, mula sa pagiging pastol ay naging hari. Ibinigay sa kanya ang kanyang mga biyayang kinakailangan. Ngunit sa kahinaan ni David, siya ay nakagawa ng dalawang mabibigat na kasalanan. Siya ay nangalunya at siya ay pumatay. Kinuha niya si Bathsheba at sa kanyang sariling plano, hinayaan niyang mamatay ang asawa ni Bathsheba na si Urias. Ngunit si David,
ay nakaranas ng malalim na pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng kanyang mabigat na kasalanan, siya ay napatawad. Maaari nating sabihin na si Jesucristo, ang Mesiyas, ay pinanganak para kay David. Pinanganak para sa ating lahat. Sa mabibigat na kasalanan ng sangkatauhan, ipinanganak ang Kristo, ang Mesiyas, upang lupigin ang kaaway, ang kasalanang nagpapahirap sa atin at ang bunga nitong kamatayan. At paano ba ito lulupigin ng Panginoon? Paano niya pasusukuin ang mga kaaway na ito? Kailangan niyang kunin ang kasalanan sa kanyang sariling katawan noong siya ay ibayubay sa krus. Kailangan niyang mamatay at pumasok sa libingan upang wasakin ang kamatayan. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang Mesiyas. Ang totoong kaaway ay kasalanan at kamatayan. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ni David, upang bigyang linaw na si David ay napatawad at inibig pa rin ng Diyos, upang bigyang liwanag din sa ating lahat ngayon na tayo ay pinapatawad at iniibig ng Diyos at pinapalaya sa totoong mga kulungan na ating kinalalagyan, pagkaalipin sa kasalanan at ang bunga nito na kamatayan. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang Mesiyas, ang anak ni David, ngunit siya ay nauna pa kay David. Kailangan niyang ipanganak sa angkan ni David. Kailangan niyang ipanganak gamit ang laman ng sangkatauhan, ang ating pagkatao, ang ating kalikasan, upang tayo ay maibalik muli sa orihinal na plano ng Diyos sa atin. Mga taong pinalaya sa kasalanan, mga taong may posibilidad na bumangon mula sa kamatayan at magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.